Kung masasarap na pagkain pag-usapan, tayo mga Pilipino ay di papatalo sapagkat may tuturing ng Pilipinas, isa sa mga bansa sa mundo na may iba't ibang uri ng masasarap na pagkain na talagang ating pinagmamalaki sa iba't ibang lahi. Sa bidyong ito kabayan, ating aalamin kung anong pagkakaiba ng lasa ng karne ng tao. Oops, teka lang, liliwanagin ko, hindi pa po ako nakakakain ng tao. Ang mga impormasyon na aking share sa inyo ay base lang sa mga impormasyong aking nakalap. Pero bago tayo magsimula kabayan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng magandang content, huwag na mag-atubling i-click ang subscribe button and also like and share the video para updated ka sa mga video na aking i-upload. Nagtataka ka ba kung ano ang lasa ng tao? May mga tao na kumakain ng karne ng kapwa nila tao. Ang tawag sa practice na iyon ay cannibalism. Hanggang ngayon may mga tribo na hindi pa rin inaabot ng kabiasnan. Kaya may practice pa rin sila ng kannibalismo. Pero alam mo ba na may isang form ng pagkain ng human na acceptable naman sa marami? May mga tao na mas gusto kainin ang inunan o placenta ng bagong panganak na sanggol. Ang tawag sa practice na ito ay placentophagy. Para hindi ito, kailangan mong tanggalin ang umbilical cord at ang membrane. Gawin mo ito parang isang atay at halos kaparehas na nito ang lasa ng atay ng baboy. Si Alexander Pierce ay pinanganak noong 1790. Siya ay isang Irish citizen at ilang beses din itong tumakas sa kulungan mula nang siya ay inilipat sa penal colony ng Banjamin Lands na ngayon ay Tasmania sa bansang Australia. Sa 7 taon na siya ay nakakulong, halos paulit-ulit itong tinangkang tumakas at kalaunan ay binansagang kanibal dahil sa pagpatay nito at kinain ng pera-peraso ang kanyang kapwa preso habang sila ay tumatakas. Kalaunan ay nahuli si Alexander Pierce at binitay sa lungsod ng Hobart dahil sa kanyang karumal-dumal na krimen na nagawa. Bago siya binitay, sinabi niya sa mga otoridad na mas masarap ang karne ng tao kumpara sa karne ng baboy at isda dahil sa kakaibang lasa nito. Issei Sagawa, ipinanganak noong April 26, 1949 sa Kobe-Yogo Prefecture sa Japan. Galing siya sa mayamang pamilya. Bata pa lang si Sagawa nakararanas na ito ng pagnanasang kumain ng karne ng tao. Simula nang ito ay nasa grade 1 pa lamang, nais niyang tikman ang binti ng kanyang mga klase. Noong 24 years old si Sagawa sa siyudad ng Tokyo, si Sagawa ay may sinundang isang babaeng German. Sinundan niya ito hanggang sa apartment na tinutuluyan ng babae. Pinasok ni Sagawa ang apartment habang natulog ang babaeng German. Habang natutulog ito, binalak ni Sagawa na kainin ang babae. At buti na lang, nagising ang babae at tumawag sa pulis. Inaresto si Sagawa at kinasuhan ng tangkang pagkagahasa. Pero kalaunan ay napawalang sala ito. Noong 27 years old si Sagawa, siya ay nag-aral sa France sa kursong PhD Literature sa Sorbonne, Paris. Kanyang nakwento sa isang interview na siya ay nasa Paris, madalas siyang nag-uuwi sa kanyang bahay ng mga prostitute para sa isakatuparan ang kanyang pagnanais na makakain ng laman ng tao. Ngunit tuwing kakalabitin niya na ang gatilyo ng baril, laging naninigas ang kanyang daliri at hindi niya na matuloy ang kanyang mga balak. Isang araw, inayayahan niya ang kanyang kaklase na si Reinhard Field upang magpatulong na magpa-translate ng German poem kung saan biyasa ang babae. Dali-dali naman nagtungo ang babae sa apartment na tinutuluyan ni Sagawa dahil kampante siya kay Sagawa. Habang abala sa pagta-translate si Reinhard Field, nagtungo sa likurang bahagi si Sagawa at kumuha ng baril at pinutok ito sa bandang batok ng babae. Hinubad niya ang damit at ginahasa ang bangkay ng babae at kinagat ang puwet na parte nito upang may satuparan ang minimitihing pagkain ng karne ng tao. Ngunit masyadong makunat ang balat ng tao, kaya lumabas ito at bumili ng kutsilyo at simulang tsap-tsapin ang katawan at kainin. Ayon kay Ishikawa, sa pagkain niya ng karne ng tao, natutunaw ito sa bibig, gaya ng hilaw na tuna
sa sushi restaurant. Umayma Nelson, isang Egyptian model, pinanganak noong 1968. Siya ay nakulong dahil sa pagpatay at pagkain nito sa kanyang asawa na si William Nelson, nahatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ayon sa kanya, matapos niyang kainin ang rib ng kanyang asawa, masasabi niyang matamis ito at juicy at malinamnam. Pero ayon kay Alfred Packer na binansagan the Colorado Carnival ng taong 1874 sa Pennsylvania, USA, na ang parte ng dibdib ng katawan ng lalaki, ang pinakamatamis na parte ng katawan ng karne ng tao, ang natikman niya. Armen Muhus, ipinanganak noong December 1961. Siya ay isang former computer repair technician. Ito ay nakilala sa buong mundo dahil sa pagkain nito ng karne ng tao. Humahanap ito ng kanyang mabibiktima gamit ang internet sa mga social media site. Pinapatay niya ang bawat nakikilala niya sa internet. Inuuna nitong kainin ang ari ng lalaki bago nito kainin ang ibang parte ng katawan ng kanyang mabibiktima. Ito ay nadakip noong December 2002 at nahatulan ng pagkabilanggo ng halos 8 taon at 6 na buwan. Naritrial ang kanyang kaso noong May 2006 at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakulong dahil sa napatunayan ng korte na kumakain ito ng karne ng tao sa bawat kanyang biktima at binansagan itong Rothenberg's the Cannibal or the Master Butcher. Ayon sa panayam kay Armen Muhus, halos sumigit kumulang 20 kilo ng karne ng tao ang nakain niya mula sa kanyang mga biktima. At ayon sa kanya, sanay na ito sa mga ganong gawain. Kung tatanungin siya kung ano ang lasa ng karne ng tao, ay masaya pa nitong sinabi na ang karne ng tao ay kalasa ng karne ng baboy. Medyo mapait at matigas. Pero tunay nga ito'y napakasarap. Alam mo ba na ang karne ng tao ay may protein na tinatawag na prions? Pero malaki ang pinagkaiba nito sa protein na makikita sa karne ng baboy at isda. Ayon sa mga scientists, ang protein na ito hindi nagdadala ng genetic information tulad ng RNA at DNA. Ngunit ito ay mapanganib dahil kaya nilang paramihin ang kanilang particle sa loob ng katawan na kung sino man ang kumain nito. Hindi pa alam ng mga scientists kung paano ito nangyayari. Ito ay nasa nervous system ng mga mammals katulad ng tao. Ang mga molecules ng protein na ito ay umiikot sa maling paraan. Ligtas sana ito kung nasa tamang paraan ang pag-ikot. Sa bansang Papua New Guinea, sa isang tribo na tinatawag na Poor People na may populasyong hubig kumulang 12,000 katao. Tinatayang nasa 300 katao ang namamatay kada taon at halos lahat pare-pareho lang ang nagiging sintomas ng kanilang sakit. Tulad ng problema sa paglalakad, hindi magamit na maayos ang kanilang daliri, hindi makabangon at hindi makakain ng maayos. Ang mga salala pa rito ay wala silang kontrol sa kanilang katawan, wala silang kontrol sa kanilang emosyon, at kalaunan sila ay namamatay. Kapag alaman na ng sanhi na pagkakasakit ng buong tribo ay dahil sa kanilang tradisyon. Kapag may namatay na kamag-anak, ito ay kanilang kakainin ang karne. Dahil naniniwala sila na ito ay pinagmumugaran ng masamang espiritu, kaya't dapat nila itong gawin. Dahil doon naapektuhan ang kanilang nervous system at ang kanilang utak. At dito na nagtatapos ang ating kwentuhan, kabayan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang episode ng Kaalaman. Change